Maghanap na nga ni tayo ng dambuhalang sawa dahil si Medusa parang nalulumbay na, parang gusto niya na ng kalaro. Sana nga ay palari na tayo, pagkakita na tayo ng dambuhalang sawa para sumaya na si Medusa. Pagsapit nga ni ng gabi, nagsimula na kami maghanap ng kalaro ni Medusa. Ito naman nga ni ang una naming nakita, isang napakagandang cricket. Kung titingnan mo ng mabuti, parang laruan lang na idinikit dyan sa dahon. Pero yan naman nga ni ay bagong molt lang na cricket, kaya ganyan ang kanyang itsura. May mga anay or termite pa nga ni dito sa daanan. Sila lang naman nga ni yung mahilig na sumira ng ating mga kabahayan, at meron pa nga ni dito isa pang insekto, parang cricket lang din siya. At meron naman nga ni dito isa pang napakaingay na grasshopper. Ito yung mga naririnig natin na napakaingay pag magdidilim na. Bumubuka-buka nga ni ang kanyang pakpak pag gumagawa siya ng ingay. Ipaparinig ko nga ni sa inyo ang ginagawa niyang tunog. Ang astig, 'di ba? Meron pa nga ni dito napaka-crispy na yapak. Kasi unang yapak nga ni dito sa paa ng tao, tapos ang sumunod na yapak na paanan ng kalabaw. Napaka-crispy naman ang lugar na ito. At ito naman nga ni ang sunod namin na nakita, isang catface spider. Napakalaki niya na. Napaka-common na nga ni nito dito sa amin, gawa ng palagi na kami nito nakakakita. Ito naman nga ni muntik pang maapakan, isang Brahminy blind snake. Yan naman ay walang kamandag na ahas. Madalas naman nga ni na makita yan sa halamanan, sa ilalim lang ng paso. Meron naman nga ni kami dito na kitang buta sa gilid lang ng ilog. Nang sinilip naman nga ni namin, ang laman pala niya ay isang ibon. Yan naman ang kingfisher. Sa lupa talaga sila gumagawa ng pugad. Ito naman, akala naman nga ni namin ay isang ahas. Nasa loob siya ng butas ng kahoy. Isang skink lang pala, kaya pala may paa. Ito naman, nasa daanan lang nga ni na ahas. Yan naman nga ni ang northern short-headed kukri snake, non-venomous. Pero napakatalim naman nga ni ng ngipin nito. Pag natuklaw ka nito, para kang nahiwa ng blade. Ito naman nga ni nakita ni Macdon, yan ang dog-face water snake, mildly venomous. Ang mga kinakain naman nito ay mga isda. Sobrang napakagalaw niya, kaya ibinalik agad yan ni Macdon sa tubig. At ito naman nga ni ang sunod namin na nakita, napakaganda na leaf insect. Napakalaki na ng insekto na ito. Aktibo naman ang insekto na ito sa gabi. Mga dahon lang din ang pagkain nito. Meron naman nga ni kami dito nakita kulebra na praying mantis. Kadalasan na nakikita namin ito ay yung kulay green. At ito naman nga ni akala namin isa na naman na tangkig. Yun pala isang kasili or palus kung tawagin sa Tagalog. Sayang, malaki na sana, masarap na pang adobo sa gata, kaso wala naman nga ni kami dala na pang huli. Hindi naman kasi kayang hulihin niya ng kamay, napakadulas niyan nga ni. May nadaanan naman nga ni kami dito, isang abandonado na bahay sa gitna ng gubat. Ang sabi ng mga tao dito, yan daw ay sinunog na bahay. Napaka-crispy naman nga ni ng lugar na ito, kaya umalis agad kami dyan. Baka kung ano pang magpakita sa amin dyan. At ito naman ang sunod na nakita namin, isang kulay itim na centipede. Napakabilis naman na tumakbo. Meron naman dito isang tarantula, yan naman ang Earthnychus sp. Hinanap nga ni namin kung saan yung lungga niya dito, kaso hindi namin nakita. Siguro nasa baba, naghahanap lang yata ito ng kanyang makakain. Meron naman nga ni dito, napakaganda na platymantis, kulay puti. Siguro anemic ang isang to, kulang sa tulog. At ito naman, nakita nga ni ng kasamahan namin, hindi na namin to napansin, gawa ng nakakamouflage siya dyan sa puno ng niyog. Yan naman ang tinatawag na tailless swift scorpion. Napakagaling nila mag-camouflage, hindi mo mahalata. At ito naman nga ni, akala namin nakakita na kami ng bagong species ng insekto. Pero napakadami ko nga ni na tinanungan na eksperto din sa mga insekto, iisa lang ang kanilang sagot. Yan daw nga ni ay isa pang stick insect. Tapos pag research ko, stick insect nga, bembang pa nga ni.